Bumaba na ang disipulo mula sa bundok. Lin Feng, tandaan mo ang tatlong bagay. Bawal mong basta ibunyag ang iyong pagsasanay. Bawal mong gamitin ang medisina para kumita ng marahas. Pangatlo, hanapin mo ang babaeng itinakda para sa'yo. Anong babae? Pagdating ng panahon, malalaman mo rin. Bitiwan mo ako. Hoy, medyo matindi rin. May bigat ang sampal na yan. Nagustuhan ko. Ano ang balak ninyong gawin? Ano nang gusto mong gawin? Maganda. Makipagkaibigan tayo. Samahan niyo ako sa pag-inom ng tsaa. Magkwentuhan lang. Ano sa tingin mo? Hala, umalis ka. Lene, narinig mo ba? Sinabi niyang umalis ako. Nakasalubong na ba kayo ng ganito? Isang magandang babae na hindi marunong magbigay ng mukha. Kuya Bao. Mukhang itong dalaga. Anak ng mayamang pamilya. Ang taas ng pride. Mataas ang pride. Ang taas nga ng pride. Ang gusto ko ay mga magagandang babaeng may malakas na dating. May dating. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal ng mag-isa. Ihatak niyo siya sa eskinita. Tulungan po. Lakasan pa ninyo. Gusto kong makita. Sino ang maglalakas loob? Makialam kayo sa gulo ko. Tumigil kayo. Ano nang sinabi mo kanina? Sabi ko. Narinig mo ba? Talagang may mga taong walang takot. Bagong salta ba siya? Hoy! May pinapakita ka rin pala. Alam mo ba kung magkano itong suot ko? Kaya mo bang bayaran kung madumihan mo? Anong daan ka ba galing? Wala kang pinagmulang desente. Walang daan na walang gulo. At anong pakialam mo sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman? Hindi pantay ang daan. May natapakan. Hindi pantay ang daan. Sabi niya, hindi pantay ang daan. Akala ng batang to. Siya na ang bida sa kwento. Hahaha. Hoy, bata. Payuhan kita, mag-isip ka ng tama. Ito ako. Napili na. Gusto mong magpakabayani at sumagip ng dalaga. Magpalit ka na lang ng lugar. Ngayong araw. Nasa mood ako. Kaya hindi na kita papatulan. Ay naku. Aray, aray, aray. Aray. Ayos ka lang ba? Bubugin niyo siya. Bubugin niyo siya ng husto. Ah. Bubugin niyo siya ng husto. Sabi mo kanina. Simula ngayon, sa'yo na ang kalyeng ito. Ano ang gusto mong gawin? May tao sa itaas ko. Kung magkita tayo ulit sa kalye, umikot ka at umalis. Makinig ka. Ayos lang. Salamat sa'yo. Ito ang aking visiting card. Kailangan mo akong kontakin. Gusto kitang pasalamatan ng maayos. CJ. Saan ka pupunta? Suking. Bakit ka nandito? Nakipagkasundo lang ako malapit dito. Nabalitaan kong may gulo sa lansangan ng Linjiang. Kaya agad akong pumunta rito. Tatlong lokong iyon. Napaurong na sila ng iba. May nagligtas sa akin. Isang binatang nagdadaan lang. Ano ang pangalan niya? Hindi niya sinabi. Basta walang nangyari, mabuti na. Ihahatid na kita pauwi. Hindi na kailangan. Ako mismo ang nagmaneho rito. Ginoong Zhao. Kailangan bang siya sa atin ito? Siya sa atin mo. Sa loob ng araw na ito. Gusto kong malaman kung sino ang taong iyon. Suking. Nagkasakit na naman ang papa mo. Mas malala pa ngayon. Babalik agad ako. Ma. Kumusta si papa? Nasa loob si Dr. Fang. Sabi niya baka. Miss Su. Hindi na gumagana ang mga laman loob. Sa karaniwang paraan. Wala na talagang magagawa. Maghanda na kayong magpasya sa isip nyo. Maliban na lang kung may matagpuan. Isang tao mula sa sekta ng medisinang Yongxiao. Pero sabi-sabi lang yon. Na makakagamot sa isang tao. Ngayong hapon. Sa lansangan ng Linjiang. Nakasuot ng telang may kapote. Si Endesu yon. Binata. Sinaktan mo ang tao ko. Ang tatlong lokong iyon. Mga kapatid ko yon. Magbayad ka ng 10,000. Wala nang usapan ito. Kung hindi, wala akong pera. Kung gayon, turuan kita ng leksyon. Kung gayon, papagisnin kita. Ng leksyon.
Sa susunod na makita mo ako, umiwas ka na lang. Sandali. Sandali. Malubha ang sakit ng aking ama. Pwede mo ba akong samahan pa uwi at tingnan siya? Paano mo nalaman na makakagamot ako? Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, hindi ka karaniwang tao. Samahan mo ako sa daan. Sino ito? Ang doktor na inimbita ko. Hindi biro ang sakit ni Ginoong Su. Kaya ang binatang ito. Kaya niya ba? Ano ang sabi mo? Lubos nang humina ang paggana ng mga laman loob. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kailangan ko ng katahimikan. Tumpak, nagising ka na. Impossible. Nanghihina na ang mga panloob na organo. Hindi na pwedeng baliktarin. Ang tinatawag na hindi na pwedeng baliktarin. Ito ang hangganan nyo. Magkano ang gusto mong halaga bilang konsulta? Sabihin mo lang ang halaga. Hindi pa lubusang magaling ang sakit ng iyong ama. Gagawan kita ng reseta. Inumin mo yon sa loob ng 7 araw at gagaling ka na. Sino ka ba talaga? Isang nagkataong dumaan lang. Sandali. Iniligtas mo na ako ng 2 beses. Kahit paano, hayaan mo akong mangyaring tanggapin mo ang isang kain. Kung may tadhana, magkikita rin tayo uli. Sino ang binatang iyon? Kakagamit lang niya ng 13 karayom ng Yongxiao. Isang tao lang ang nakita ko noon na may ganyang galing. Ang tagapagligtas ng buhay ko 20 taon na ang nakaraan. Suan Kingzi ng sekta ng medisinang Yongxiao. Mas bata pa ang binatang ito kaysa sa kanya. Pero mas mabilis at mas matatag ang kilos. Su King. Kailangan natin siyang mahanap muli. Ang sakit ni Su Zhengting ay nagamot na. Sino ang naggamot? Yung taong nasa eskinita kanina. Yung tumulong kay Su King. Pagpasok niya sa bahay ng sunang 20 minuto. Bumangon na si Su Zhengting mula sa higaan. Hanapin ng maigi ang kanyang pinagmulan. Nasa pagkalap na kami. Pero ang taong ito, walang record ng pagkakakilanlan. Walang rehistro sa kahit anong hotel. Wala rin kahit anong ugnayang panlipunan. Ngayong hapon lang siya. Lumabas mula sa istasyon ng long distance bus. Ang mga taong galing sa hilagang bahagi ng lungsod. Pahiram nga. Gusto kong turuan ng isang tao ng leksyon. Anong antas? Isang suntok lang at napaubos niya si Zheng Biao. Papasunurin ko si Hong Kun. Na magsama ng 5 tao. 300,000. Deal. Kahit saan ka pa nanggaling. Kapag nasa lungsod ng Yongcheng ka na, kailangang sumunod ka sa mga patakaran ng Yongcheng. Mga patakaran ko. Ang batang ito lang. Ang may lakas ng loob. May nagbayad para pasabihin sa amin ang ilang salita. Umalis ka sa lungsod ng Yongcheng. Balik ka kung saan ka nanggaling. Kung hindi, sino ang nag-utos sa inyo na pumunta rito? Kumilos kayo. Sino ka ba talaga? Ha? Sino ang nagpadala sa inyo? Anak ng pamilya Zhou. Zhu Minyuan. Sabi niya, nasira mo raw ang plano niya. At gusto niyang palayasin ka namin sa lungsod ng Yongcheng. Sabihin mo kay Zhu Minyuan. Sa susunod, siya mismo ang pumunta. Huwag siyang magpadala ng kung sinong alipures para sayangin ang oras ko. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Zhu Minyuan. Su King. Nahanap na ba ninyo siya? Walang rehistro ng kahit anong hotel o bahay panuluyan. Para sa kanya, posible bang umalis na siya sa lungsod ng Yongcheng? Hindi. Sabi niya. Magkikita rin tayo kung tadhana. Dumating na si Zhu Minyuan. Balita ko ay bumubuti na ang lagay ni Tito Su. Kaya napadalaw ako para kumustahin siya. Kailangan ng papa ko ng pahinga. Hindi muna siya tumatanggap ng bisita. Alam mo naman ang hangarin ko. Kapag pumayag kang pakasalan ako, matutulungan ng pamilya Zhu ang Shenghua Group. Na malampasan ang pagsubok na ito. Ano namang silbi ng probinsya nung yan? Na puro kamao lang ang alam. Sa mundong ito, pera at kapangyarihan ang nasusunod. Ang mga pinadala ko kagabi. Hindi man lang makagalaw sa tindi ng bugbog. 6 katao ang tumba sa loob lang ng 3 segundo. Hindi siya ordinaryong martial artist lang. Marami pa akong mas magaling na tauhan dyan. Kakaritara lang ng senior ko na si Shiley. Pero may kaukulang bayad yon. 2 milyon. CJ, deal. Pero may isa pa akong hiling. Gusto kong lumuhod siya sa harap ni Su King. At magmakaawa sa akin.
Hahaha. Ginoong Zhao. Nagiging kakaiba na ang mga hilig mo ah. Bata. Pagdating ng oras na lumuhod ka, gusto kong makita kung paano pa. Ituturing na bayani ni Suking ang isang tulad mo. Sekta ng Medisinang Yongxiao. Tagapagmana ng kasalukuyang henerasyon. Sa wakas, nakababa na rin ako ng bundok. Lolo Son. May hinahanap akong tao. Hindi ko alam ang pangalan niya. Ang alam ko lang, nasa lungsod ng Yongcheng siya. Paano mo siya mahahanap niyan? Pagdating ng tamang panahon, malalaman ko rin. Maaari po muna kayong manuluyan dito. Lolo Son. Tulungan niyo ang anak ko. Patay na tayo. Nagkaroon ng komplikasyon. Hindi ko na kaya itong gamutin. Hayaan niyo, ako ang gagawa. Ikaw. Isa ka rin bang doktor? Sigurado ka bang kaya mo? Ilang taon ka na ba? Lolo Son. Sigurado ba kayong tama ang desisyong ito? Tumahimik ka. Siya ang tagapagmana ng sekta ng Medisinang Yongxiao. Kung tutulungan ka niya, napakaswerte ng anak mo. Nay. Ang sakit po. Wala na siyang nararamdamang sakit, bata. Bawasan na ang pagkain ng mamantika at matatamis. Uminom ng maraming maligambam na tubig. Huwag muna siyang magpagod sa loob ng 3 araw. Magkano po ang bayad sa inyong serbisyo? Hindi na kailangan. Sino-sino ang mga tanyag na pamilyang medikal dito? Andyan ang pamilya Lu sa kanluran ng lungsod. Kilala sila sa kanilang tradisyonal na acupuncture. Sa Hilaga naman ay ang pamilya He. Mga eksperto sa mga halamang gamot. Diyan din ang pamilya Meng. Nasikat sa kanilang mga natural na lunas. Gayunpaman, ang mga pamilyang ito ay napakataas ng tingin sa kanilang mga sarili. Hindi madaling makakuha ng impormasyon sa kanila. Hindi birong hamon yan. Ang balita tungkol sa pagkakasakit ng papa mo. Kumalat na sa buong lungsod ng Yongcheng. Maraming kasosyo ang naghihintay at nagmamasid. Tumawag ang bangko ng Jinsao kaninang umaga. Naniningil sila sa planong pagbabayad ng utang. Naglabas ng pahayag ang Minyuan Group. Handa silang bumili sa presyong hinihingi. Ang bahagi ng proyekto sa Kihu. Mas bumuti na ang kalagayan ni Papa. Makakabalik na siya agad sa kumpanya. Pero hindi naghihintay ang merkado. Nakipag-ugnayan na rin sa amin ang pamilya Lu. Sabi nila basta pumayag ang pamilya Su. Naibigay ang 30% ng mga bahagi. Magbibigay sila ng suportang pinansyal. Kaninang umaga, si Kiao Wen, ang Vice Presidente ng Sales Department, ay kinuha ng Minyuan Group. May ilan pang supplier ng materyales na biglang humihingi ng mas maagang bayad. Dahil daw hindi sila kampante sa kredibilidad ng Shenhua. Nalaman ko na. Kagabi, nagpadala si Zhu Minyuan ng 6 na tao. Lahat sila ay dinala sa emergency room. Muntik nang mabali ang pulsuhan ng leader nila. Wala pang 3 segundo ang buong pangyayari. At mayroon pa. Kaninang umaga, nakita namin siya sa Jishitang. Sinagip niya ang isang batang babae na nasa kritikal na kalagayan. Nagkita na naman tayo. Mas mabuti na ang papa mo. Nakainom na siya ng gamot. Nakakabangon na rin siya sa kama. Naparito ako para personal na magpasalamat sa iyo. Maaari ba kitang yayain sa hapunan? Narito ang 1,000,000 piso. Alam kong sinabi mong ayaw mong tumanggap ng bayad sa pagpapagamot. Pero naghahanap ka ng mga tao sa lungsod ng Yongcheng. Kailangan mo pa rin gumastos. Nakatira ako sa Jishitang. Wala akong kailangang gastusin. Kailangan mo pa rin kumain at bumili ng damit. May dala akong 300. Kung may kailangan ka, siguraduhin hanapin mo ako. Ang galing ng mga kasanayan mo. Saan mo natutuhan ang mga yon? Sa bundok Yongxiao. May dumating. Ha? Ikaw pala ang taong kahapon. Nananakit sa aking nakababatang kapatid sa sekta. Sino ang kapatid mo sa sekta? Ang tinatawag na kalbo. Ikaw ang taong kagabi. Namuntik nang pumilipit at makabali sa pulsuhan niya. Oh. Si Zhu Minyuan na naman. Gumastos si Ginoong Zhou ng 2,000,000 piso. Para kalagkarin kita. At piliting humingi ng tawad sa harap ni Binibining Su. Narito rin si Binibining Su. Mabuti na yon at hindi ko na kailangang bumalik. Kung magpapatuloy kayo sa ganitong asal. At hinahanap niyo ako. Ako talaga ang pinupuntiryan niyo. Pero siya ang sinasaktan niyo. Talaga bang wala kayong pakialam sa akin? Dahil narito na kayo. Mag-iwan muna kayo ng aral bago umalis. Nakakatuwa naman. Ilang taon na ring walang nangahas na magsalita sa akin ng ganyan. Pero ngayon, pati ang isang hamak na bato ay may lakas ng loob. Halika rito, bata. Turuan kita. Kung ano ang ibig sabihin ng may mas malakas pa sa malakas. Ha? May mas malakas pa sa malakas. Hihi. Magaling ang galaw mo. Sayang at puro iwas lang ang alam mo.
Napaatras ka na hanggang sulok. Tingnan natin kung makakaiwas ka pa ngayon. Mukhang ganito nga. Sayang. Kulangan pa rin. Yang sapo mo na estilong unggoy. Nasanay ka lang sa mababaw na galaw pero sa malalim na antas kaya mong wasakin ang tigre at leopardo. Sayang at umabot ka lang sa ikatlong antas. Hindi pa tuluyang dumadaloy ang mga buto at kalamnan mo. Paano mo nalaman ang sapo na boxing? Kapag sa pilitang pinatibok ang ikalimang antas ng puso at diwa. Sa pagitan ng balikat at balakang. Magkakaroon ng sandaling bara sa daloy ng enerhiya. Iyan ang kahinaan mo. Nagpapakagaling at nagpapanggap pa. Ibagsak mo ako. At may sinabi ka pa. Sila. Sinabi nila na sinira mo ang magandang plano niya. Gusto nila kaming harapin. Pinaluhod mo si Miss Su sa harap nila. Sabi pa, basta paluhurin mo siya. Hindi na gagawin ni Miss Su. At ituturing ka na ulit na bayani. Umuwi ka at sabihin mo kay Zhu Mingyuan. 2 milyon ay hindi pa rin sapat. Sa susunod, mas malakas na tao ang ipadala niya. At isa pa. Hayaan siyang personal na pumunta. Umalis na tayo. Nabaliw na si Zhu Mingyuan. Nabaliw siya. Hinahabol ka niya. Hindi, sinusundan niya. Gusto ng pamilya Zhu na lamunin ang Shenhua. Pinakasalan ka niya para lang sa mga koneksyon at katayuan. Iniligtas mo ako sa kanto. At gumaling pa ang tatay ko. Parang tuluyang nabasag ang plano niya. Ako ang nakadagdag sa abala mo. Hindi ikaw ang nakadagdag sa akin. Sadyang masyadong maliit ang isip niya. Hindi niya kayang tiisin ang may humaharang sa daan. Pero kung hindi magtitipid ang pamilya Zhou sa gastos, isa-isa silang lalaban. Talo na sila. Wala nang lalapit pa. Ito, hawakan mo. Nasa akin na ang numero mo. Bukas sa proyektong Kihu. May business banquet. Ang mga pamilya ng negosyante sa lungsod ng Yongcheng ay lahat dadalo. Baka doon. Nandoon ang hinahanap mo. CJ. Nabalian si Shailey sa kanang balikat. At ang dalawa pa ay malubha rin ang pinsala. Kailangang magpahinga ng 3 buwan. Isang taong 20 taon nang nagsasanay. Nang sapo na boxing. Ay natali sa isang galaw lang. Mag-isa niyang. Pinaluhod ang 16 kong tauhan. Siya lang. He. Bumaba na tayo. Ipaubaya muna natin ito. Kung ganoon kalakas. Iba na lang ang laro natin. Sa panig ni Lu Jinchuan. Naipasa na ba ang balita? Naipasa na. Silausan ng pamilya Lu ay nakaamoy na. Ang nasa isip lang niya ay ang reseta ng 13 karayom ng Yongxiao. Lin Feng. Dito. Ginoo. Ang banket ngayong gabi ay inihanda ni Yao Jing. Narito ang paanyaya mo. Kilala ko siya. Su King. Ang ganda mo talaga ngayon. Maaga kang dumating, Ginoong Zhu. Sino po siya? Ang nakita namin sa eskinita noong nakaraan. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Sa pagligtas kay Su King. Lin Feng. Kung may kailangan kayo sa Yongcheng, hanapin niyong lagi ako. Kung may kailangan kayo sa Yongcheng, hanapin niyong lagi ako. Si Shiley ay ipinadala mo ba? Si Hong Kong din ba ay ipinadala mo? 2 beses na. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pero kung may mapadpad sa iyong problema, pwede kang magsabi sa akin. Sa Yongcheng, ang pamilya Zhu, may kaunting impluensya pa rin. Sa lugar na ito ng Yongcheng, hindi ito tulad sa baryo. May ilang grupo dito. Hindi lahat ay pwedeng pasukin sa basta suntok lang. Tingnan mo ang lahat ng tao rito. Sino ba ang hindi mayamang mayaman? Sino ba ang hindi galing sa kilalang angkan? At ikaw? Bukod sa kamao, ano pa ba ang meron ka? Zhu Mingyuan, sapat na ba ang sinasabi mo? Ginoong Zhou, may itatanong din ako sa'yo. Nakatayo ka ngayon dito. Nasuot ang mamahaling damit. At may hawak pang mamahaling alak. Iyan ba ay sarili mo? Hindi. Umaasa ka lang sa pamilya Zhou. Sa yaman na naipon ng 3 salinlahi. Kung wala ang pamilya Zhou, ano ka ba? Huwag kang magmadali. 2 beses kang nagpadala ng tao para kalabanin ako. Balak ko na sana. Naharapin ka at linawin ang lahat. Pero mayong gabi ay salu-salo mo. Bibigyan muna kita ng kaunting respeto. Pero kung magpapadala ka ulit ng tao. Kanina lang, parang sinampal mo na sa harap ng buong Yongcheng ang mukha niya. Iyon ang sinadya ko. Napalabas ko na ang 2 grupo ng tao. Kung hindi ako tutugon, may pangatlong grupo pa. At ika-4 pa. Mas mabuti pang ako na ang mauna. Kaysa hintayin ko pang ikaw ang lumapit sa akin. Sasabihan ko na lang siya ng maaga. Alam kong ikaw ang nasa likod nito. Mukhang gumaganda na ang pakiramdam ng ama mo. Kaya na niyang bumangon at maglakad. Noong una, malubha ang sakit niya. Sino ang nagpagaling sa kanya? Ako. Narinig kong mahusay ka raw sa acupuncture. Kilala ang Yongcheng sa sining ng karayom. Ang Teiji Divine Needle.
At lalo na ang pamana ng tatlong salinlahi ng pamilya Lu. Hindi ko alam kung ang batang ito ay maglalakas loob bang makipagpaligsahan sa isang tao ng pamilya Lu. Subukan natin. Paano ang laban? Madali lang. Ang Taiji Divine Needle ng pamilya Lu ay gagamit ng karayom sa mga punto ng katawan para buksan ang daloy ng ugat at enerhiya. Tayong dalawa ay magtuturok ng tig-3 karayom. Hayaan ang mga narito na ang humusga. Dahil paligsahan naman, kailangang may kaunting papremyo. Anong papremyo? Kung matalo ka, ibibigay mo ang formula ng 13 karayom ng iyong siyaw. Sa pamilya Lu, paano kung matalo ka? Ako ang matatalo. Dahil ito ay isang paligsahan. Laging may mananalo at matatalo. Ano ang itataya mo? Kung matalo ang pamilya Lu, mapapasa iyo ang gusali sa kanluran ng lungsod. CJ. Matagal nang sumasakit ang baywang ni Son. Ngayong mga araw ay mas malala ang nararamdaman niya. Unang karayom. Akin na. Kay Divine Needle. Pagtaboy ng karayom gamit ang ki. Hindi na masakit. Talagang hindi na masakit. Hindi na masakit. Talagang wala na ang sakit. Ikaw na ang sunod. Sabi mo lang kanina. Wala na ang sakit sa baywang mo. Ang Kay Divine Needle ng pamilya Lu ay tunay ngang kahanga-hanga. Matapos ang 3 karayom, nawala agad ang sakit. Dahil hinarangan lang nito ang iyong mga daluyan ng sakit. Ang problema sa iyong baywang ay nag-ugat sa kakulangan ng enerhiya sa bato. Dahilan upang manghina ang iyong mga buto at kalamnan. Hinarangan mo lang ang mga daluyan. Ngunit hindi mo pinunan ang pangunahing enerhiya. Pagkalipas ng 3 araw, mas titindi ang sakit. Paano mo nalaman? Nakatayo lang ako sa tabi kanina. At napansin ko ang iyong mukha. Ang maitim mong earlobes. At ang pamamaga ng iyong ilalim ng mata. Ay pawang mga sintomas ng kakulangan sa enerhiya ng bato. Ang paraan ng pamilya Lu ay tunay na nakakapagpawi ng sakit. Ngunit tinatanggal lang ang sintomas, hindi ang pinagmumulan. Sinasabi mong magaling ang aking paraan ng pag-acupuncture. Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na kakayahan. Pagtaboy ng karayom gamit ang ki. Subukan mong igalaw ang iyong katawan. Hindi na masakit. Hindi na talaga masakit. Maging ang tuhod ko, wala na ring sakit. Humihingi ako ng turo sa inyo, Master Lin. Ang pamamaraan ng pagpukpok ng karayom kanina ay isang nawawalang sining ng sekta ng medisinang Yongxiao. Ang matagal nang nawalang 3 kayamanan ng Yongxiao. Alam mo ang 3 kayamanan ng Yongxiao? Ang mga ninuno ng pamilya Lu ay dati nang may ugnayan sa sekta ng medisinang Yongxiao. Ayon sa mga talaan ng aming angkan, ang 3 kayamanan ng Yongxiao ay nalikha ng ika-6 na master ng sekta ng medisinang Yongxiao. Ito ang pinakamataas na antas ng pagtaboy ng karayom gamit ang ki. Akala ko ay alamat lang ito. Hindi ko inasahang makikita ko ito ng personal ngayon. Hindi na kailangang tignan pa. Sumusuko na ang pamilya Lu. Tumahimik ka. Hindi tayo kasing galing niya. Ang dangal ng pamilya Lu ay tuluyan mo ng winasak. Ang mga papeles para sa paglilipat ng gusali sa kanluran. Sa loob ng 3 araw, aayusin ito ng pamilya Lu. Hindi ako napunta sa lungsod ng Yongcheng para lamang sa mga bagay na yan. Hindi ko kailangan ang gusaling iyon. May isang tanong lang ako. Pakisabi po. May naghahanap ako sa lungsod ng Yongcheng. Kung matutulungan mo akong mahanap siya. Kakalimutan ko na ang usaping ito tungkol sa gusali. Kahit pangalan man lang ay hindi mo alam. Mahirap yan. Ngunit ang 3 henerasyon ng pamilya Lu. Sa Yongcheng, nagpapagamot ako. Marami akong kakilala. Gagamitin ko ang lahat ng aking koneksyon. Tutulungan ko kayong magtanong. Sapat na yon. Kaya ko siyang talunin. Kilala mo pa rin si Son ng Jishitang. Akala ko noon ay isa lang iyong batong nakaharang sa daan. Ngayon, mukhang isa pala iyong gintong pakinabang. Ang ginto, maganda yan. Hoy! Ipakontak mo sa akin ang pamilyang He. Sinasabi lang nila na si Lu Zhenyu ay minsang natalo sa harap ng isang batang gaya niya. Ang gamit ng kabataang iyon ay 13 karayom ng Yongxiao. Ang usapin ng pamilyang He at ng sekta ng medisinang Yongxiao. Mas pinapahalagahan pa nila kaysa sa pamilyang Lu. Hindi kita kayang talunin mag-isa. Kung gayon, ipatawag natin ang buong angkan ng Yongcheng. Tingnan natin hanggang saan mo kayang lumaban. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Kagagaling mo lang. Tapos ay ayaw mo nang tanggapin ang gusali ng pamilyang Lu. Walang kwenta. Iyon ay isang ari-ariang nagkakahalaga ng ilang milyong yuan. Hindi mo na dapat ipasa sa iba o ibenta pa. Kailangan mo ng pera. Mayroon akong 300. Lagi mong sinasabi na mayroon kang 300. Ano ba ang magagawa ng 300? Sa lungsod na ito kahit isang gabi sa hotel, hindi mo yon kakayanin. Nakatira ako sa Jishitang. Hindi ko kailangang tumuloy sa hotel. Salamat sa pagsundo mo sa akin. Lin Feng. Ang usapin ng pamilyang Lu. Kumalat na sa buong Yongcheng ngayong gabi. Hindi mapagkakatiwalaan ng bangko. Hindi rin mapagkakatiwalaan ng mga katrabaho. Pati ang mga supplier. Kyowu. Ngayon ay hindi panahon para magsalita ng padalos-dalos.
Hindi ako basta nagbibiro. Iniisip ko ito para sa Shenhua. Ang Minyuan Group. Handa silang kunin ang proyekto ng Qihu. At handang akuin ang pressure mula sa bangko. Hindi iyon masama para sa atin. Kung nagsalita na rin ang pamilyang He. Basta pumayag ang Shenhua na magbigay daan. Maaari silang magbigay ng daan sa supply ng mga gamot. Ang pamilyang Zhu ay nasa liwanag. Ang pamilyang He ay nasa dilim. Ang ugali ng pamilyang Lu kagabi ay malabo. Para bang ang buong Shenhua ay isang piraso ng karne na nailatag na sa mesa. Hindi ibebenta ang proyekto ng Qihu. Ako ang bahala sa usapin ng pondo. Umasa kayo kay Lin Feng. Kaya niyang lumaban at magpagaling. Pero kaya ba niyang maglabas ng 50 milyong salaping panandalian? Hindi na niya kailangang maglabas. Ang Shenhua ay sa pamilyang Su. Hindi ito tagasanlaan ng pera ng kahit sinong banyaga. Dito na nagtatapos ang pulong ngayon. Lahat ng pakikipagtulungang panlabas na hindi ko nilagdaan ay mahigpit na bawal baguhin. 8 Su. Sa panig ng bangko sa Jinsao. May usapan tayo bukas ng 3:00 ng hapon. Nagpadala ang pamilyang He ng imbitasyon. Anyayahan ka at si Ginoong Lin ng personal ng pamilyang He. Handaan ng pamilyang He. Hindi ito karaniwang salu-salo. Isang beses lang ito ginagawa ng pamilyang He bawat taon. Pero ang pinakapanatag na lungsod ay Yoncheng. Ang pinakamaimpluwensyang tao sa mundo ng medisina. Bigla kayong pinangalanan at inimbitahan ngayon. Siguradong may masama silang balak. Si matandang Ginang He. Noong bata pa siya. Tinawag siyang kamay ng 100 halaman. Pinakamagaling siyang gumamit ng kaalaman sa gamot para maglatag ng patibong. Ang anak niyang si Hizenyu ay isa ring tigre na nakangiti. Kapag nagpunta po kayo, baka puro hukay ang madaanan nyo. Kung hindi ako pupunta, sila rin ang pupunta rito. Dahil gusto nila akong makita. Gusto ko rin silang tanungin kung kilala nila ang taong hinahanap ko. Kung ganoon, sasama po ako sa inyo. Hindi na kailangan. Bakit? Kapag naroon ka, mag-ingat sila sa'yo. Gusto kong marinig ang totoo. Ay. Yelin. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan nyo. He. Ang nangyari kagabi sa pamilya Lu. Narinig ko na. Isang kabataang napasuko si Lu Zhenyu. Ilang taon nang walang lumilitaw sa lungsod ng Yoncheng. Na ganitong klaseng tao. Inanyayahan ako ni Ye. Hirito. Hindi naman siguro para purihin lang ako. Hahaha. Tunay ngang prangka magsalita si Ye. Lin. Binata. Narinig kong ikaw ang tagapagmana ng sekta ng medisinang Yongxiao. Buhay pa ba si Xuan Qingzi? Kilala ninyo po ang guro ko. 20 taon na ang nakalipas. Kumuha siya ng isang sangkap na gamot mula sa pamilya He. Pero isang reseta lang ang iniwan niya. Iniligtas ng resetang iyon ang asawa ko. At dahil doon, ang pamilya He ay nagkaroon ng utang na loob sa kanya. Kung may utang na loob kayo, bakit ngayon niyo ako hinahanap? Dahil ang utang na loob ay utang na loob. At ang pamana ay pamana. Nawala na ang 13 karayom ng Yongxiao. Ngunit ngayoy muling lumitaw sa lungsod ng Yoncheng. Kailangan itong magbigay ng paliwanag sa mga kapwa nasa medisina. Matandang Ginang He. Ang paraan ng pagtusok ni Lin Feng ay pamana ng sekta ng medisinang Yongxiao. Bakit niya kailangang magpaliwanag sa iba? Matandang Ginang He. Ang paraan ng pagtusok ni Lin Feng ay pamana ng sekta ng medisinang Yongxiao. Bakit niya kailangang magpaliwanag sa iba? Binibining Su. Ito ang piging ng mga halamang gamot ng pamilya He. Hindi pulong ng lupo ng Shenhua Group. Anong paliwanag ang gusto mo? Sa piging ng mga halamang gamot ngayon, naghanda ang pamilya He ng 3 uri ng gamot. Kung matutukoy mo ang katangian ng gamot at pinagmulan nito, kikilala ang pamilya He sa iyo bilang tagapagmana ng sekta ng medisinang Yongxiao. Kung hindi mo matukoy, ipaliwanag mo ng malinaw ang pinagmulan ng 13 karayom ng Yongxiao. Dahil dumalo ka na sa piging ng mga halamang gamot, mabuti pang manatili ka at kumain. Kapos sa pondo ang Shenhua Group kamakailan. At interesado rin ang pamilya He na makipagtulungan. Umupo tayo at pag-usapan ito. Baka makatulong ito sa'yo, Binibining Su. Gusto kong pakinggan. Binibining Su. Ang Minyuan Group ay nakatutok sa Qihu. At matagal nang nag-aabang sa proyektong iyon. Hirap na hirap kang magtaguyod mag-isa. Handang magbigay ang pamilya He ng 50 milyon. Pansamantalang pondo. Hindi namin kukunin ang kontrol sa shares. Ang gusto lang namin ay ang supply ng halamang gamot ng Shenhua. At karapatang mauna sa pakikipagtulungan sa loob ng 3 taon. Ganoon kaganda ang mga kondisyon. May kaibigang tulad ni Ye, Lin ang Shenhua. Siyempre, nais ng pamilya He na bumuo ng mabuting ugnayan. May inilagay sa alak. Ye Lin, ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi ito lason. Isa itong pulbos na pampasigla. Walang masamang mangyayari kapag nainom. Pero pinasisigla nito ang damdamin ng tao. Pinabibilis ang paghatol. Pero madali ring makakaligtaan ang maliliit na detalye. Mas bagay itong gamitin kapag pumipirma ng kontrata. Zhenyu. Itago mo iyan. Opo. Yelin.
Kami sa pamilya He ang nagkulang sa paggalang. Hindi ko kabisado ang mga usaping pangnegosyo. Pero ang paggamit ng gamot para manlinlang ay hindi landas ng manggagamot. Tama ang sinabi mo. Ibibigay pa rin ng pamilya He ang pondo ng Shenhua. Ang mga kondisyon ay ayon sa napag-usapan kanina. Pero muling gagawin ang kontrata bukas. Maaaring magsama si Binibining Su ng abogado sa pag-uusap. Sigurado po ba kayo, matandang ginang He? May utang na loob ang pamilya He kay Xuan Qingzi. Ngayon, babayaran namin ang kalahati. Ang isa pang kalahati. Pag-usapan natin kapag nakabalik ka mula sa bayan ng Baishi. Naniniwala ka ba sa sinabi ng matandang ginang He? Kalahati lang. Aling kalahati? Totoo ang tungkol sa bayan ng Baishi. Totoo rin na hindi niya sinabi ang lahat. Magpapagamot. May hinahanap. Sino ang hinahanap mo? 20 taon na ang nakalipas. Mayroon bang isang tao? Nagaling sa bundok Yongxiao. Na nakarating dito. Bundok Yongxiao ang sabi mo. 20 taon na ang nakalipas. May isang ang monghe na dumating dito. Iniligtas niya ang isang babae sa bayan. Iniwan niya ang tansong baryang ito. Sinabi niya na balang araw. Kung may magtanong tungkol sa bundok Yongxiao, dalhin siya sa eskinita ng matandang akasya. Sino ang babaeng iyon? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, buntis siya noon. May kasama rin siyang babaeng manggagamot. Pagkatapos, umalis sila. Wala nang nakakita sa kanila sa bayan. Eskinita ng matandang akasya. Nasa kanlurang dulo ng bayan. Matagal na lang pinabayaan ang lugar na yon. Mag-ingat kayong dalawa. Ito ay pangalan ng mama ko. Bakit ang pangalan ng mama ko ay narito? Iniwan ito sa iyo ng iyong ina. Ang taong ipinahanap sa iyo ng guro mo. Hindi pa natin matiyak. May kaugnayan ka sa sekta ng medisinang Yongxiao. Ang babaeng ipinahanap sa akin ni guro. Baka ikaw yon. Baka may iba pa. Kayong dalawa. Mukhang seryoso kayong maghanap ha. Si Zhu Mingyuan ang nagpadala sa iyo. Matalino talaga kayo, Ye. Lin, sinabi ni Ye. Zhou, iwan niyo ang gamit. Binibining Su, maaari ka nang umuwi. Si Ye, Lin ay kailangang sumama sa amin. Labag sa batas ang ginagawa niyo. Binibining Su, mahina ang signal sa bayan ng Baishi. At liblib pa ang daan. Kung may mangyari man dito, hindi agad malalaman ng mga nasa labas. Tumayo ka sa likod. Kaya pala nagbigay ng malaking bayad si Ye. Zhou, may ibubuga ka nga talaga. Gusto mo ring subukan? Nababasa mo ang galaw ko. Hindi pa magaling ang dati mong pinsala sa kanang binti. Kapag bumubuelo ka, kumikiling pa kaliwa ang bigat mo. Sige, lumaban ka pa. Hindi ka magtatagal. Bumalik ka at sabihin mo kay Zhu Mingyuan. Kinuha ko na ang liham. At ang tao. Isasama ko rin. Hindi ka palalampasin ni Ye. Zhou. Hihintayin ko siya. Mahigit 10 kayong tao. Pero kahit isang linfeng, hindi ninyo mapigil. Zhou. Hindi ko na kaya ang trabahong ito sa ikalawang beses. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya karaniwang bihasa sa laban. Kapag ipinagpatuloy pa namin, itong braso ko, hindi ko mayangat ng 3 buwan. Nagpigil pa siya. Natakot ka. Hindi nakakahiya ang matakot. Ang alam mong hindi mo kaya pero susugod ka pa. Iyon ang totoong kahihiyan. Nakuha ba ang liham? Mga walang silbi. Ipagbigay alam kay Hizenyu. Ang pondo ng Shenhua Group. Huwag niyong hayaang makuha nila ng maayos. Isa pa. Imbestigahan si Su Wanqing. Gusto kong malaman kung ang babaeng ito at ang sekta ng medisinang Yongxiao ay may anong ugnayan talaga. Opo. Su Wanqing. Siya pala yon.
Kilala mo siya. Sekta ng Medisinang Yongxiao. Anak siya ng ikapitong pinuno ng sekta. Nakababatang kapatid sa pag-aaral ni Xuan Qingzi. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Nagpunta siya sa lungsod ng Yongcheng. Bata pa ako noon. Minsan ko lang siyang nakita mula sa malayo. Bakit kaya ang mama ko ay umalis sa bundok Yongxiao? Tungkol sa bagay na yan, narinig ko lang. Noon, ang sekta ng Medisinang Yongxiao ay nagkaroon ng kaguluhan sa loob. Dinala ni Su Wanqing ang bahagyang pamana ng karayom ng paghihiwalay at pagbubuklod ng Yongxiao pababa ng bundok. Kung ganoon, sabay tayong pumunta. CJ. Ang lumang bahay ng pamilya Zhou ay karaniwang hindi tumatanggap ng mga bisita. Si Zhu Haishan ay matagal nang hindi nagpapakita sa publiko. Bakit? Dahil alam niyang darating ako. Yelin. Binibining Su. Matagal na kayong hinihintay ng matandang Panginoon. Kamukha. Talagang kamukha. Kamukha ni Xuan Qingzi noong kabataan niya. Maupo kayo. Alam ko kung bakit kayo narito. Mas direkta ka kaysa kay Xuan Qingzi. Sagot lang ang kailangan ko. Su Qing. Noong araw, ang iyong ina ay sa lungsod ng Yongcheng. Ang pinakamahusay na babaeng manggagamot. Nang dumating siya sa lungsod ng Yongcheng, may dala siyang isang pilak na karayom, isang pira-pirasong manuskrito, at isang buong kakayahan. Sa medisina na hindi maintindihan ng iba. Bakit? Bakit hindi kailanman sinabi sa akin ng papa ko? Dahil hindi siya pinayagan ng iyong ina na magsalita. Iniwan ni Su Wanqing ang bundok Yongxiao. Hindi para tumakas, kundi para mapangalagaan ang karayom ng paghihiwalay at pagsasanib ng Yongxiao. Noong panahong iyon, sa loob ng sekta ng Medisinang Yongxiao, nagkaroon ng malaking kaguluhan. May mga taong naghangad sa buong pamana ng 13 karayom ng Yongxiao. Dinala ni Su Wanqing pababa ng bundok ang teorya ng mga daluyan ng enerhiya. Nanatili naman si Xuan Qingzi sa bundok para bantayan ang isa pang kalahati. Sino iyon? Chinese. Ano ang Chinese? Isang puwersa sa medisina sa Jiangbei. Sa labas, isa itong alyansa ng mga klinika. Pero ang tunay nilang ginagawa ay mangolekta ng mga pamana sa medisina ng iba-ibang sekta. 20 taon na ang nakalipas. Nagpadala ang Chinese ng tao sa lungsod ng Yongcheng. Ang hinahanap nila ay si Su Wanqing. Kalaunan, nagpakasal si Su Wanqing sa pamilya Su. At isinilang si Su Qing. Akala niya noon, nakapagtago na siya ng maayos. Pero nahanap pa rin siya ng Chinese. Ang pagkamatay ng mama ko. May kinalaman sa Chinese. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Matalino ka. Pinaghintay mo ang katiwala sa pintuan. Hindi lang para sabihin sa akin ang mga ito. Nais kong hilingin sa iyo na iligtas ang isang tao. Sino? Ako mismo. Simula 3 taon na ang nakaraan. Tuwing gabi, para bang kinakain ng langgam ang mga ugat ko. Sa araw naman, nalalamig ang mga braso at binti ko. Lahat ng doktor sa lungsod ng Yongcheng. Hindi makita ang dahilan. Sabi ng pamilya He, sakit daw ito sa lamig. Sabi ng pamilya Lu, barado raw ang mga daluyan ko. Sabi ng pamilya Meng, mahina raw ang loob ng katawan ko. Pero alam kong hindi iyon ang dahilan. Pumasok ang bisa ng gamot sa mga ugat. Ganoon nga. Malubha ba? Hindi nakakamatay. Pero unti-unti nitong sisirain ang katawan. Kapag tumagal pa, lalo pang titigas ang mga daluyan mo. Magagamot ba? Su Qing. Noon, ganito rin umupo ang iyong ina. Sa harap ko para suriin ang pulso ko. Sabi niya, ang mga inapo ng pamilya Zhu ay lubhang sakim sa pagnanasa. Balang araw, sila rin ang lalamunin ng sarili nilang pagnanasa. Hindi ako naniwala noon. Sa loob ng 3 araw, huwag kang magalit. Sa loob ng 7 araw, huwag kang uminom ng alak. Isusulat ko ang reseta para sa'yo. Ang 13 karayom ng Yongxiao. Tunay ngang hindi lang chismis ang reputasyon nito. Panahon na para sagutin mo ang huling tanong. Magtanong ka. Sino si Lin Roxy? Ang dinala ni Su Wanqing ay ang teorya ng mga daluyan ng karayom ng paghihiwalay at pagsasanib ng Yongxiao. At isa pang tagapagmana mula sa sangay ng sekta. Nawawala rin siya sa lungsod ng Yongcheng. Ang pangalan niya ay Lin Roxy. Pati si Xuan Qingzi. Napaimbestigahan mo rin yon. Hula ko lang. Si Lin Roxy ay hindi anak ni Su Wanqing. Siya ay anak ni Su Wanqing. Anak ng aking nakatatandang kapatid sa sekta. 10 taon na ang nakalipas. Sumama siya sa ina niya papuntang lungsod ng Yongcheng para humingi ng gamot. Pagkatapos nawala siya. Matagal na nilang gustong pilitin mula sa kanya. Ang lihim ng karayom ng pagsasanib at paghiwalay ng Yongxiao. Ang isa pang kalahati ng formula. Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Pero may narinig akong isang lugar. Saan? Wuyin Villa. Ang may-ari ng villa ay si Chu Daoyuan. Noong bata pa siya, kilala siyang dalubhasa sa boxing ng Jiangbei. Kalaunan, nagkaroon siya ng utang sa Tianije. Isang lumang pagkakautang. Napilitan siyang bantayan ang villa para sa kanila. Kung buhay pa si Lin Ruoxi, malamang naroon siya. Sa East Mountain sa labas ng lungsod. Sa kaibuturan ng kagubatan.
Lin Feng. Ang Chinese ay hindi ang pamilyang Zhou. At hindi rin ang pamilyang He. Kung pupunta ka ngayon, baka hindi ka makaalis doon ng buo at buhay. Pumunta ako sa lungsod ng Yongcheng para harapin ang mga karmang ito. Pumunta ako sa lungsod ng Yongcheng para harapin ang mga karmang ito. Tungkol kay Ming Yuan, papahintuin ko siya. Kaya mo ba siyang pigilan? Matagal mo na bang alam ang tungkol kay Lin Ruoxi? Hindi ko alam ang pangalan niya. Pero sinabi noon ng guro na higit sa isang karma ang nasa lungsod ng Yongcheng. Kaya ang taong matagal mo nang hinahanap ay maaari rin siya. Maaari. Ang liham na iniwan ng iyong ina ay isa pang bakas. Si Lin Ruoxi. Ang bakas ng pananagutang iniwan ng sekta ng medisinang Yongxiao. Kailangang malinaw na maimbestigahan ang dalawang bagay. Nauunawaan ko. Bumalik muna tayo sa Jishitang. Bukas na tayo pumunta sa East Mountain. Ginoo. Nakabalik na po ang Young Master. Papa. Nakita mo si Lin Feng? Nakita ko. At hinayaan mo pa siyang umalis ng ligtas at walang dalos. Mula ngayong araw, itigil ang lahat ng kilos laban sa Shenhua Group. At bawal mo nang galawin si Lin Feng. Nababaliw ka na ba sa katandaan? Hindi na halos makayanan ng Shenhua Group. Kaunting diin na lang. At mapapasakamay na ng pamilyang Zhou ang proyekto sa Qihu. Sabi ko, tumigil ka. Dahil lang marunong gumamot si Lin Feng. Ano ba ang ginamot niya sa'yo? Kaya kinakampihan mo siya. Ano ba talaga ang ginamot niya sa'yo? Hindi mo siya kayang talunin. Hindi ko siya kayang talunin. Ano ba siya? Isang probinsya nung bumabalang. Mula sa bundok. Ano ang laban niya sa akin? Dahil alam niya kung ano ang gusto niya. Samantalang ikaw, ang alam mo lang ay agawin ang sa iba. Ang tungkol sa Shenhua Group. Dito na magtatapos. Paano kung ayaw ko? Kung ganoon, hindi ka nabibigyan ng pamilyang Zhou kahit isang sentimo. Ikaw ang pinuno ng pamilyang Zhou. Ikaw ang masusunod. Amo. Baka hindi makinig ang batang amo. Alam ko. May ilang tao na hanggat hindi nababasag ang ulo, hindi natututong umatras. Magpadala ng magbabantay sa kanya. Huwag ninyong hayaang mapalapit siya sa mga tao ng Chinese. Nasa lungsod ng Yongcheng na ang Chinese. Ano ang sakit ng matandang Panginoon ng pamilyang Meng? Hindi nakasulat sa paanyaya. Ang sabi lang, bumalik ang dati niyang karamdaman. At nasa bingit na siya ng kamatayan. Sila ang nangungunang pamilya sa internal medicine sa lungsod ng Yongcheng. Kung sila mismo ay hindi siya magamot, kaya pa nila inimbitahan si Ye. Lin, malamang hindi simple ang sakit. May usapin din tungkol sa Jinsu Bank. Maaaring gustong gamitin ng pamilyang Meng ang bagay na ito para piliting yumuko ang Shenhua Group. Puntahan natin at tingnan. Ye Lin, hindi katulad ng pamilyang He ang pamilyang Meng. Si Meng Wanguo ay taong labis na nagpapahalaga sa dangal. Ang pag-anyaya niya sa inyo ay maaaring hindi tunay na paghingi ng lunas. Basta tunay ang pasyente, sapat na yon. Sasama ako sa iyo. Pinuno. Ang sakit ng matandang Panginoon ay pagkabigo ng mga laman loob. Kahit sino pang tagalabas ang dumating, ganoon pa rin. Ngayon, magpapapasok kayo ng isang binatang. Hindi man lang malinaw ang pinagmulan. Kapag kumalat ito, ano ang isipin ng mga manggagamot? Sa lungsod ng Yongcheng tungkol sa pamilyang Meng. Dumating na si Ye, He at si Ye. Lin, ikaw si Lin Feng. Nasaan ang pasyente? Ang lakas naman ng dating mo. Alam mo ba kung anong lugar ito? 4 na henerasyon nang ipinapasa ang internal medicine ng pamilyang Meng. Kahit kami, wala nang magawa. Tapos pagdating mo, ang tanong mo agad ay nasaan ang pasyente. Inimbitahan ba niyo ako para manggamot? O para makinig sa kanya? Meng Chan. Nasa loob ang silid ang aking ama. Basta mailigtas mo siya. Ang pangakong palatandaang ibibigay ng pamilyang Meng sa'yo ay tiyak naming ihahandog. Kalokohan. Ang mga halamang gamot na ito ay mga subok ng reseta ng pamilyang Meng sa loob ng maraming taon. Pinananatili nitong nakakapit ang hininga ng matandang Panginoon. Kapag itinigil ang gamot, pananagutan mo ba kung may mangyari? Nagkakasalungatan ang bisa ng mga gamot. Kapag uminom pa siya ng isa pang mangkok, hindi na niya malalampasan ang gabing ito. Sigurado ka? Hindi siya basta malubha ang sakit. Pinipigil ng gamot ang natitira niyang sigla ng buhay. Matanda na ang matandang Panginoon at mahina ang katawan. Kapos at mahina ang kanyang mga laman loob. Alam ito ng buong pamilyang Meng. Ginseng. Sungay ng usa. Pawang malalakas na pampalakas. Pero may nakatagong init sa loob ng kanyang katawan. Hindi ninyo pinananatili ang hininga niya. Totoo ang sinabi niya. Pinuno ng pamilya. Nanghihina na ang matandang Panginoon. Kailangan siyang palakasin, kung hindi ay hindi siya kakayanin. Karaniwan lamang iyan. Sa karaniwang prinsipyo lamang nakabatay ang panggagamot. Kung ganoon, hindi na kailangang suriin ang pulso. Ginoong Lin. Pakiusap, ikaw na ang kumilos. Hindi maaari. Kapag siya ang nagtusok ng karayom at nagkamali, masasayang ang sandaang taong reputasyon ng pamilya Meng. Tumahimik ka.
Papa. Wang Wu. Itigil ang mga gamot. Ang gamot na inireseta niya. May mali. Meng Miao. Ipaliwanag mo sa akin. Sinunod ko rin ang reseta sa pagbibigay ng gamot. Walang mali sa reseta. Binago ang dosis. Ginawang 3 ulit ang ginseng. At dinobol ang aconite. Hindi sa hindi mo naiintindihan, kundi sa sobra ang pagkaintindi mo. Mga tauhan. Dalhin niyo siya sa ibaba. Bantayan niyo siya. Pinuno ng pamilya. Ginagawa ko ito para sa pamilya Meng. Hindi umaatras ang matandang Panginoon. Hindi ikaw ang magdedesisyon para sa pamilya Meng. Ako ang tunay na nagpapasya rito. Ginoong Lin. May utang na buhay sa iyo ang pamilya Meng. Direkta ka talaga, Ginoong Lin. Sumunod ka sa akin. 10 taon na ang nakalipas. Nagpadala noon ang pamilya Meng ng gamot sa Wuyin Villa. Naghatid sila ng gamot. Noon, hindi ko pa inaasikaso ang mga gawain ng pamilya. Ang alam ko lamang, ayon sa mga tauhan. May isang batang babaeng pasyente roon. Matagal na siyang hindi nasisikatan ng araw. Napakakaiba ng reseta. Hindi ito para gamutin ang sakit. At hindi rin para palakasin ang katawan. Para bang pinipigilan nito ang reaksyon ng mga meridian. Si Chu Chi ay anak ni Chu Daoyuan. Noong kabataan ni Chu Daoyuan, sikat na sikat siya sa Jiangbei. Kalaunan, namuhay siya ng tahimik sa Wuyin Villa. 3 taon na ang nakalipas, nagkasakit ng malubha si Chu Che. Balitang hindi pa rin siya gumagaling hanggang ngayon. Kaya si Chu Daoyuan, ang nagbabantay sa villa para sa Chinese, ay ginagawa iyon para sa kanyang anak. Possible. Ito ang reseta para pigilan ang epekto ng karayom ng paghihiwalay at pagsasama ng Yongxiao. Pati na ang reaksyon ng mga meridian. Kung tunay ngang nasa Wuyin Villa si Lin Ruoxi. Si Lin Ruoxi ay tunay ngang nasa Wuyin Villa. Malaki ang posibilidad. Ito ang rutang dinaanan ng naghatid ng gamot noon. Ang Wuyin Villa ay nasa kailaliman ng kagubatan sa East Mountain. May mga bantay sa paligid. Hindi basta-basta makakapasok ang karaniwang tao. Tungkol naman sa Jinsu Bank, kikilos ang pamilya Meng. Ang garantiya para sa proyekto ng Qihu ay ilalabas sa loob ng araw na ito. Hindi gusto ng pamilya Meng ang may utang na loob. Iniligtas ni Ginoong Lin ang aking ama. Natural lamang na magbabayad ang pamilya Meng. Magbabayad kami. Maraming salamat, Ginoong Meng. Kami ang dapat magpasalamat. Kumampi na rin ang pamilya Meng sa Shenghua Group. Nagising si matandang Ginoong Meng matapos iligtas ni Lin Feng. Si Meng Wanguo mismo ang tumawag. Sa Jinsu Bank. Ang pamilya He at ang pamilya Meng ay nagbago ng panig dahil sa kanya. Sa ngayon, pansamantalang nalutas ang krisis ng Shenghua Group. Kahit idiin pa natin sila, wala nang gaanong epekto. Kung gayon, huwag na nating idiin ang Shenghua Group. Hindi ba pupunta si Lin Feng sa Wuyin Villa? Ang mga tao ng Tainije ay dapat nasa lungsod ng Yongcheng na. Ginoong Zhou. Sinabi po ni matandang Ginoong Zhou na huwag kayong makipag-ugnayan sa Tainije. Dahil ang anak ni Su Wanqing ang susi. Ano ang mapapala ko? Mapupunta sa iyo ang Shenghua Group. Mapupunta sa amin si Lin Feng. Mukhang gusto ng Tainije. Nakalag ka rin ang lahat papasok. Kung gayon, kalag ka rin nila. Basta ako ang huling nakatayo. Hindi mahalaga ang proseso. Ginoong Lin. Ang talaan ng pamilya Meng ay tumutugma sa sinabi ni Zhu Haishan. Ang Wuyin Villa ay talagang may problema. Bukas tayo pupunta. Binibining Su. Masyado pong mapanganib doon. Hindi po kayo kabilang sa mundo ng panggagamot. Kung pupunta kayo, baka lalo lang. Ang ina ko ay si Su Wanqing. Nasa akin din. Ang karma ng sekta ng medisinang Yongxiao. Dahil may kinalaman ito sa akin. Hindi ako maaaring magtago sa likod. Pero pagdating natin doon, makinig ka sa akin. Ang Panginoon ng Wuyin Villa ay si Chu Daoyuan. Noong kabataan niya, sumikat siya sa kanyang boxing. Hindi siya ordinaryong mandirigma. Ginoong Lin, mag-ingat po kayo ng husto. Alam ko. Sino kayo? Hinahanap ko si Chu Daoyuan. Hindi tumatanggap ng bisita si Ginoong Chu. Hindi tumatanggap ng bisita. Makapasok ka sa aking villa nang walang sinasaktan. Binata. May ibubuga ka. Nasaan si Lin Ruoxi? Wala rito ang taong hinahanap mo. Dahil nandito na ako. Hindi ako alis nang walang dala. Ang usapin ng Chinese ay hindi mo kayang pakialaman. Ang usapin ng sekta ng medisinang Yongxiao ay kailangan kong pakialaman. Taga-sekta ng medisinang Yongxiao ka. Ako ang kasalukuyang tagapagmana ng sekta ng medisinang Yongxiao. Kung gusto mong magdala ng tao palabas, lampasan mo muna ako. Hanapin niyo ang pasukan sa ilalim ng lupa. Pinahahanap mo siya ng tao. Hindi ka ba natatakot na pigilan ko siya? Hindi mo gagawin. Wala akong nakikitang masamang hangarin sa mga mata mo. Binata. Hindi palaging mabuti yan. Hindi palaging mabuti yan. Ang sekta ng medisinang Yongxiao ay kilala sa husay sa panggagamot. Hindi ko inaasahan na ganoon din kalakas ang suntok at sipa mo. Lihim na paraan ng pagbabalik sa pinagmulan ng Yongxiao.
Unahin mong patatagin ang sarili bago hanapin ang tunay na landas. Hindi matatag ang katawan mo. Tama ang sinabi mo. Labimpitong bahagi. Hinarangan mo ang 17 kong daanan ng hininga. Kayang-kaya mo sanang gawin na. Mawalan ng galaw ang kanan kong braso. May hindi bababa sa 3 pagkakataon kang gawin yon. Talo ako. Ako si Suking. Pinapunta ako ni Lin Feng para sunduin ka. Lin Feng. Si Lin Feng ng sekta ng medisinang Yongxiao. Alagad siya ng tiyuhin mong guro. Nasa itaas siya at nakikipaglaban kay Chu Daoyuan. Kapag tapos na sila, pwede na tayong umalis. Nakababatang kapatid. Uwi na tayo. Sawang-sawa na ako sa lugar na ito. Ginoong Lin. Hindi mo ako pinahirapan. Tatandaan ko ang kabutihang ito. Kapag kakailanganin mo ako balang araw. Kahit itong matandang katawan ko. Magpasabi ka lang sa Wuyin Villa. Ang sakit ng anak mo. Gagamutin ko talaga. Kung magigising si Chuse. Mula ngayon, wala nang utang ang pamilya Chu sa Tainije. Ang kikilalanin lang namin ay ang utang na loob namin sa iyo. Gumagamot ako ng sakit. Hindi para kilalanin mo ang utang na loob. Binibining Lin. Mabuti at nakabalik ka. Lolo Son. Salamat po sa paghihirap niyo sa lahat ng taong ito habang binabantayan ang Jishitang. Hindi po mahirap, hindi po talaga. May natitira pa pala sa sekta ng medisinang Yongxiao. Itong matanda kong katawan ay nakapaghintay din sa wakas. Tapos na ang unang yugto ng pagpapalakas. Masyadong malalim ang naipong laso ng gamot. May 2 pang yugto. Magsisimula ang ikalawang yugto makalipas ang 7 araw. Nakababatang kapatid. Kapag nakikipaglaban ka, ang bilis tumakbo ng utak mo. Pero kapag nakikitungo ka sa tao, para kang abako sa kabagalan. Kikilos ka lang kapag tinulak. Ang babaeng ipinahanap sa iyo ni Guro. Sa simula pa lang, hindi ako yon. Gabi na pero pumunta ka pa sa opisina ko para lang magdala ng Osmanthus cake. Hindi. May sasabihin ako sa iyo. Ang babaeng pinahanap sa akin. Ng guro ko. Sa simula pa lang, ikaw na yon. Nahanap mo na ako. Tapos, ano ang susunod? Babalik ka ba sa bundok? Lumaki ako sa bundok Yongxiao mula pagkabata. Tinuruan ako ni guro ng paraan ng karayom. Tinuruan niya akong kumilala ng mga halamang gamot. Tinuro niya ang lahat ng dapat niyang ituro sa akin. Isa lang ang hindi niya itinuro. Kung paano matapos kong mahanap. Ang babaeng iyon. Sasabihin sa kanya na. Nahanap na kita. Noong huli sinabi mo. Na may upuan ako rito. Matagal ko itong pinag-isipan. Hindi na ako alis. Lin Feng. Dahil hindi ka naalis. Mula ngayon sa opisina sa pinakamataas na palapag ng Shenhua Group. Ang upuang ito ay palaging nakalaan para sa iyo.